Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala naman, good news dahil sa nakatanggap muli ang Pilipinas ng mahigit 600,000 doses ng COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer-BioNTech. Pasado alas 9 kagabi nang lumapag ang eroplano lulan ang 609,517 na mga bakuna na binili ng Pilipinas. Ayon sa Interagency Task Force, gagamitin nila ang nasabing mga bakuna sa 3 araw na vaccination day mula November 29 hanggang December 2. Target kasi ng Task Force na makapagbakuna raw aabot sa 5 milyong katao sa loob lamang yan ng 3 namang araw. Nanguna naman sina dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte Carpio sa pinakahuling presidential at vice presidential survey ng Publicus Asia. Batay sa pahayag sa survey, nakakuha si BBM ng 56.7% vote sa pagka-president. Sumunod naman si Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 15.4%. Marami naman sa mga respondents ang undecided, habang 54.4% naman si Mayor Sara Duterte Carpio. Narito po yung listahan ng pahayag survey na inilabas ng Publicus Asia. Samantala sa politika pa rin, balik na muli si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio maging chairperson ng Hugpong ng Pagbabago HNP kung saan siya ay founder. Kung malala, 1 linggo na po nakakalipas ay nag-resign ang mayor sa kanyang regional party upang umanib naman si ibang partido. Dahil dito si Mayor Sara ay hindi lamang chairperson ng Hugpong ng Pagbabago at ang national party na Lakas Christian Muslim Democrats kung saan kumakandidato siya bilang vice president. Nilinaw naman ng mayor na hindi naman daw labag at pinapayagan siya ng partido Lakas CMD. Hawakan ang 2 posisyon ng sabay-sabay. Kinwestiyon naman ng legal counsel ng mga petitioners na nagpapakansela sa kandidatura ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpayag ng Commission on Election sa motion for extension ng kampo ni Marcos. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Chodor T. na maghahain sila ng motion to reconsider posibleng ngayong araw laban sa naging pasya ng poll body. Labis na ikinagulat-an niya nila ang pagpayag ng COMELEC na second division sa motion for extension na hiningi ng kampo ni Marcos. Hindi niya nila maintindihan kung mayroon nga bang ibinigay na exemption ang COMELEC para sa dating senadora. Dapat niyang maipaliwanag din ng poll body kung bakit hindi nila sinunod ang kanilang sariling patakaran. Malinaw naman kasi anyang napaso na ang period na ibinigay ng poll body nang humingi ng karagdagan pang panahon ng kampo ni Marcos para makapagsumite ng kanilang sagot sa cancellation bid laban sa kandidatura nila sa pagkapangulo. Kahapon inilabas ng COMELEC ang isang dokumento na may petsang Nobyembre 10 kung saan nakasaad na mayroong justification sa hiling na extension ng kampo ni Marcos. Nakasaad din dito na ang petition to cancel sa Certificate of Candidacy ng dating senador ay pending determination pa lamang. Binibigyan din ng COMELEC ang kampo ni Marcos ng hanggang sa araw ng Lunes, November 22 para sagutin ang apela laban dito. Tingnan niyo kung ano ang nangyari. Pahayag survey by Publicus Asia for presidential aspirant as of November 16 to 18, 2021. Bongbong Marcos got 56%. Umangat ng 7%. Si Robredo Maria Leonor Leni, 15.4%. Mayroong undecided, 8.8%. Si Francis Dumagoso Isko Moreno, 6.9%. Si Christopher Bongo, 4.1%. Manny Pacquiao, 3.0%. Si Lacson, 2.9%. Si Abelia Ernesto Ernie, 4%. Di Guzman, 0.3%. Si Parlade, yung itang general, 0.1. Ayon po yan sa report ng DZRH sa kanilang program na Decision 2022. So tayo, taong bayan, people of the Republic of the Philippines, this is now the time for us to discern. No matter what might happen, my advice is continue support BBM. We are free to comment to speeches coming from the President or any other Bongbong Marcos opponent because this is a democratic country, pero in a nice way. Tayo, binabasa lang natin yung komento. Kumbaga, sina-strike out lang natin yung pahayag ng mahal na Pangulo na he is a weak leader. Tapos, nagtatanong ang mahal na Pangulo kasi bakit iwan kung luko-luko yung mga tao. Ang laki ng tiwala at respeto ko at bilib ko sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil sa kanyang statement, laban sa kanyang, remember, anak niya ang katandem. Maraming Pilipino ang gustong makatandem si BBM at saka si Sara. At lumabas sa interview kay Senator Amy Marcos na ang nagpatakbo sa pagkapangulo kay BBM
ay walang iba kundi si Inday Sara. Kahit na decided na si BBM na maging presidente. But because of respect, there are series of negotiations. That is the reason why na hindi po kinalaban ni Inday Sara si Marcos. Hindi rin kinalaban ni Inday Sara ang mga supporters ni Marcos. But you know what happened? What happened to the father? A highly respected president of this republic. Turuan natin ang taong bayan, mamili ng tamang napupusuan nila na maging pinuno ng bayan. Pwede niyang sabihin na, okay, after that, wala na akong comment, pwede na, okay, sinong butuin ninyo, ang importante, dalahin sa tamang landas ang bansang Pilipinas. Yun dapat ang hintay natin. Kasi kahit gaano ako kabilib, mawawalan ako ng bilib kasi alam kong bakit. Kaya lang, I must admit na kung halimbawa hindi ako buboto kay President Duterte, isa lang man ako. Hindi rin yan makaka-apekto sa kung sino yung magsuporta sa kanya sa kandidato. Pero kapag ipagpatuloy pa ng mahal na Pangulo yung statement na yan, baka mamaya pati ang boto ni Inday Sara maapektuhan. So wag naman. Kasi itong mga Marcos, loyal ang kanyang mga supporters. Ito mga supporters ni Inday Sara, ito mga supporters ni Marcos, ni Duterte, paghahatian pa yan. Nandoon na tayo eh. Very good. Kasi nga, mga vlogger yung nagpapakalat ng mga balita. Yung ganito. Tayo kasi, kahit magkomento man tayo, hindi naman ito pera-pera. Diba? Wala naman ako natanggap na pera kay Marcos. Anong sabi ko nga, kahit na sinong kandidato ang suportahan po natin, kung hindi tayo marunong maghanap buhay, walang tao magtiwala para ayusin ang takbo ng ating buhay, di tayo makakaahon sa kahirapan. Mamatay, ipinanganak tayong mahirap, mamatay tayong maging mahirap, kahit na kung sino pa man ang presidente. But this is not a self-vested interest opinion. This is just simply, I want to enlighten the mind of the Filipino people that be responsible of our actions in terms of voting. Vote for a presidential candidates, vice presidential candidates, and all public officials with what? Highly respect to the principles of morality. Na walang ibang ilalahad o i-offer sa taong bayan kundi yung kanyang mga magagandang plano para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon ng Estado ng Republika ng Pilipinas. That's what we want. Hindi na bangayan tapos tayong mga supporters nagpifiesta. Nakikipag-away, hindi po dapat. Kaya ako, I am not a coordinator of Bongbong Marcos. Nandito lang man ako sa bahay. But ever since, I'm a teacher by professions. I really admire. Pero nag-admire ako sa prinsipyo ng mga Marcos, hindi para gawing collateral damage yung karakter ng kanyang mga kalaban. Hindi. Tingnan mo yung mga Bongbong Marcos supporters, mahinahon sila. Nag-a-advise sila, nagpapayo sila. Okay, nagpapayo sila sa bawat isa na wag nang sagutin, hayaan na lang, kung magko-comment tayo, hayaan na lang natin, okay na mag-comment tayo pero hindi natin siraan si Bongo. Out of respect sa mahal na Pangulo. O hindi natin siraan ang kampo ni Lenny, hindi natin siraan ang kampo ni Manny Pacquiao, hindi natin siraan yung kampo ni Isko Moreno, kasi darating ang araw, tayo tsamba lang man sa politika. Pero kung hindi dayain, mananalo talaga si Bongbong Marcos. Kung dayain pa siya, matatalo talaga siya. Kung pagtulungan siya, matatalo talaga siya. Pero ako, tanggap ko. Kung matalo si Bongbong Marcos, tanggap ko. Pero, dahanin lang sa maayos na pamumulitika. Let the people decide. We are all human here. Kasi ano pang magiging credibility mo? Kasi yung mga video, babalik at babalik po yan. Babalikan ng mga tao yan. Yung mga magagaling magsalita, yung magagaling magkuhan sa computer, babalikan nila yung mga pronouncement mo. Oh. Kaya hanggat hindi palugmok ang karera ninyo sa politika. Isa bagay, ito naman kasi si President Duterte, manalo ito o matalo, wala naman itong epekto sa kanya. Matanda na siya eh. Oh. Diba? Remember, ako ayaw kong magsalita ng mga kwan kasi simpre naman, ginalang din natin yung tao. Oh. Marami silang mga marami silang mga ano tawag diyan. Oh. Marami silang mga akusasyon. Sa Motsari, 5 ang petisyon. Alam niyo pag ma-disqualify si Bongbong Marcos, masaya kayo kasi wala kayong kalaban. Talunan kayo kasi hindi kayo marunong lumaban ng patas. O, sa mga PR na mga presidentiables dyan, kung tao kayo, marunong kayo makinig sa akin, kung totoosin, halimbawa, ma-disqualify si Bongbong Marcos, nagbunye kayo, ibig sabihin you are not a competent leader. The will of the people, hindi kayo pinagbigyan. Alam niyo kung bakit? Sinira ninyo para matalo yung tao. Black propaganda.
maneuvering the minds, influencing the minds of the Filipino people not to vote BBM. Okay? Parang kayo ang tunay na magnanakaw kapag na-disqualified si Bongbong Marcos. Kasi alam nyo kung bakit? Ninakawan ninyo ng karapatan ang sambayanang Pilipinong pumili sa kung sino ang karapat-dapat mamuno sa Republika ng Pilipinas. Tandaan nyo yan. Kapag ma-disqualified si Bongbong Marcos, sa gusto magpa-disqualified at magpa-cancel ng kanyang Certificate of Candidacy, kayo ang mga tunay na mga magnanakaw sa prinsipyo at karapatan ng mga Pilipinong may dugong maharlikano at maharlikana dahil ninakawan niyo po sila ng karapatan at pagkakataon na mamili sa kung sino ang karapat-dapat mamuno at pamumunuan ang bansang Pilipinas. Mabigat na statement yon. Kahit mga abogado, alam nila yan. Yeah, sa totoo lang, uulitin ko, lahat ng mga gustong magpa-disqualified at magpa-cancel sa Certificate of Candidacy ni Bongbong Marcos bilang kandidato sa pagkapangulo, kayo ang mga tunay na mga magnanakaw ng taong bayan. Hindi pera, kundi ang what? Karapatan ng mga Pilipino na may dugong maharlikano at maharlikana na makapamili ng karapat-dapat at matatag na pinuno ng Republika ng bansang Pilipinas. That's it. Sa totoo, the more ninyo na inaapi si Bongbong Marcos, the more aangat yan. Kasi kaming mga spiritual, kaming mga tinatawag na mga naniniwala sa Universal Divine Government, ang bathala, okay, sa konsepto ng civil law ay may ita talaga na mamuno. He is for us a unifying president. Ganun dapat ang ugali ng mga magtatakbo ng gobyerno. Tayo, nagbunyi tayo. Isa din po ako sa samaya sa putang ina. Isa din po ako sa totoo lang, nalinlang sa putang ina. But you know what? Nirespeto pa rin. Kasi magaling na leader. Magkaroon ng peace and order. Ginagalang ng mga sundalo ng Republika ng Pilipinas. Ginagalang. Kasi ang ginagamit ni President Duterte ng mga statement ganito. O sige, bahala kayo. Nakikiusap lang ako sa inyo. O, wag niyo muna akong patalsikin. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. O kung patalsikin niyo, sabihin niyo na, ako nang aalis. Di ba? Ganun ang mga statement. Kung ginagamit natin ito, mahahalata mo kung ano ang timbre ng tono ng